Good afternoon po sa lahat. I'm Noemi Hazel Trinidad. Under po ako ni Ate Daisy Montaniel and 144 po ako ni Ate Citas. So, yung pagiging valedictorian ko po, hindi ko po talaga inaasahan. Kasi sa school ko po, Team Mission Christian School. So, Christian school po siya. 11 years po akong nag-aral doon. And since kinder 2, kahit kailan di po ako naging valedictorian, ngayon lang po. Parang sobrang blessed na blessed yung taon talaga. And konting background lang po siguro, kwento lang po ako. Yung si Kai po, si Kai, yung second honor, yung salutatorian po namin, siya na po yung first honor since grade 3 kami. And ako, laging second or third lang. And ako po, wala naman akong pakialam. Sabi ko, so what? Siguro, bata pa po kasi ako noon. Pero nung pagdating ko ngayong 4th year, nagulat na lang ako, di ba pag high school, may first grading, second grading, ganon. Ako na yung first honor ng first grading, hindi ko alam kung paano ko nagawa. Ang dami kong na-perfect na exams. Yung physics ko, ako yung pinakamataas, hindi ko alam kung bakit. Parang, wow, ako ba to? And kasi, yun pala, yung dahilan nun, yung time na yun kasi, dun pa lang ako nagsisimula. Dun ko pa lang nakita yung vision. So, katulad nga ng message ni Pastor Al kanina, may dahilan lahat ng bagay. So, ang dahilan nga nun is si Lord. Siguro dati, kaya hindi ko nagagawang mag-first dahil wala si Lord sa akin. So, ito yung mga, sa tingin kong sekreto ko kung bakit ako naging valedictorian. And ito, nagmula to lahat, simula nang umattend ako ng life party. Kasi po ako, church baby na ako. Nag-start po talaga ako since sa Sunday school. Nag-Sunday school po ako, kaklase ko po sila Kisha. And then nawala po ako. Tapos bumalik ako, nawala na naman. And then bumalik, naging Sunday school teacher, and then nawala na naman. Uma-attend ako sa church, and attendee lang talaga ako. And then ngayong year lang po, last year lang po, doon ako nag-minute po ako ni Ate. Ang dami na pong nagte-text sa akin, no? Sila Ate Amor, sila Ate Shelo, ganyan-ganyan. Pero parang wala lang sa akin. Pero si Ate Daisy, parang bigla pa rin niya akong, sabi, meet daw kami. So, nag-meet kami, and then yun na nga. Nagulat siya sa akin kasi ang bilis kong nagkaroon ng cell. After right ng encounter, mga 1 month lang, sabi ko kay Ate Daisy, gusto ko na mag-open ng cell. And nagulat na lang siya, nag-text ako sa kanya, nag-cell na ako sa school. And yun na nga po. So, ito na yung mga secret sa success. Number 1 is, I put God first. Yun nga po, una sa lahat, nag-sell po ako every Tuesday and Thursday tuwing lunchtime. And nung unang sell ko po, sabi ko sa sarili ko, 1 hour yun, parang ang laki naman ng nasasayang na oras. Imbes na nagre-review ako para sa susunod na subject, ba't ako nagsisell? Parang nasasayang yung oras ko. Ganun yung una kong mindset. Pero nung message si Pastor Al nun sabi, kung ano yung binibigay mo na oras kay Lord, bumabalik din sa'yo. Yung mga assignments na hindi ko pa tapos, nagugulat na lang ako, hindi chinechekan. And then sa quiz, di ko nagugulat ako, kaya ko palang mag-top, kaya ko pala to, na dati hindi ko kaya. So, kailangan tayo bilang estudyante, kahit na mahirap, lalo na sa mga magka-college katulad ko, sana unahin natin lagi si Lord. Huwag natin siyang isi-second lang. Di ba marami sa atin nagiging book lovers na Facebook addict, and then ang dami-dami pa. Mga nagdodota, mostly yung boys. Huwag tayong masyadong nagpapasakop sa mundong to. Kailangan natin lagi unahin si Lord. And number 2 is, I've always aimed for the best. Huwag tayong manatili na second lang. Huwag tayong third lang, okay na yan, maka 75 lang sa exam. Yung mga kaklase ko, naiinis ako sa kanila kasi okay lang sa kanila na walang red card sa card. Okay lang na 75, wag lang 74. Pero ako naiinis ako sa sarili ko pag meron na akong line of 8 sa card. Si nanay kasi lagi niya sinasabi, oh bakit may line of 8 ka na naman? Parang ganyan. So, pinalaki nila ako na talagang kailangan consistent. And kasi po ako, scholar na po ako since grade 4. Wala na po akong binabayaran. Kasi kailangan ko po ma-maintain. Ang binabayaran na lang sa kanila nanay, baon ko. And yun nga po. So,
tayo, we must aim high. Wag lang sa school, dapat kay Lord din. We must be world-class disciples, sabi nga, di ba? And di ba, it's all in your mind. Siguro iisipin natin, ang hirap nga pagsabayin ng pag-aaral at pagdi-disciple. Nag-aaral ka na, may thesis, may mga exams kayo, may book report, may plates, tapos magdi-disciple ka pa. Paano ko yun magagawa? Iisa lang naman ako. So, ang laging sinasabi sa akin ni Ate Daisy, kung ano yung binibigay mo kay Lord, hindi yun mawawala. Babalik yun sa'yo ng sobra-sobra. Nung nakita ko yung G12 Vision, talagang nabago. Nabago yung mata ko, nabago yung pananaw ko sa buhay. Talagang ibang-iba. And yon, number 2, we must aim for the best. Wag lang laging second, laban laging first. Kasi pag in-aim natin, cum laude lang, hanggang dun lang tayo. Hindi natin ma-stretch pa yung kakayahan natin na maging summa cum laude. So, yung mga magka-college dyan katulad ko, 4 years or 5 years after, dapat mga summa cum laude tayo, Number 3 is, ito yung pinaka-gusto ko, we must not be offended easily. Kasi po ako, ayoko talaga nang nagdi-discourage, ayoko nang sinasabihan, ayoko nang nako-compare, lalo na sa mga magulang ko. Sila nanay kasi ang hilig na kino-compare ako sa ibang bata. Sabihin, ba't yan din mo si Kai, ganyan, ba't ganito, ikaw, ganyan. Ayoko po talaga, and talagang naiinis ako. Pero sabi nga sa G12 Vision, ayusan ng buhay. So, kailangan kong makinig. Si Ate Daisy, ganyan. So, ako po noon dati, may boyfriend ako. And sinabi ko kay Ate Daisy, paano ako mag-start ng sale? Sabi niya, una sa lahat, Noemi, hindi ka makakapag-start ng sale pag may boyfriend ka. So, yun. Right after noon, kinausap ko yung boyfriend ko na si Yon. And, kailangan unti-unti, ganyan. Di naman mawawala yung communication, pero ako po yung nagiging daan para ilapit siya kay Lord. So, yun, dapat hindi tayo ma-offend agad. Lalo na sa college, ang dami nga daw mga professor na malulupit, nagbibigay agad ng bagsak kahit na wala tayong ginagawa. So, kailangan nating tatagan. Sabi nga ni Pastor Al, paano tayo magiging world-class disciples kung lalampa-lampa tayo? Masabihan lang tayo ng pangit na bagay, iiyak na. So, dapat maging courage tayo, hindi tayo magpadala, dapat hindi tayo suko agad. Kung may mga bagay na mahirap, diba, i-welcome nga natin yung mga challenges na yan kasi yan yung magpapalakas sa atin. And number 4, never give up. Parang karugtong lang nito noon. We must welcome the challenges. Marami sa atin, maraming problema sa cell. Ako, marami akong problema dahil yung mga sinel ko, bigla na lang nawawala, iti-text ko, hindi nagre-reply, ganyan. So, dapat we must never give up. Hindi lang sa pag-aaral, pati dun sa mga dinidisciple natin. Kung kailangan talaga nating maglabas ng pera, kung kailangan natin silang ilibre sa McDo lagi, para lang pumunta, sagutin yung ano. Siyempre, sabi nga nila, baby pa yan eh. Kailangan pinapainom pa natin ng gatas. So, alagaan nating mabuti. Sa pagdi-disciple, talagang buhay ang binibigay mo. Hindi lang kailangan kwentuhan, ganyan-ganyan. Dapat buhay talaga. Itrato natin sila na parang mga anak. So, we must never give up sa family, sa school, and katulad na, eto nga pala, si Kai, she is wiser, she is smarter than me. Totoo, aaminin ko po yung sarili ko na talagang mas matalino siya sa akin, madali siya makapick up. Pero ako, ang may pagmamayabang ko lang po, hindi ako madaling sumuko. Talagang kahit anong bagay, pag may mga exams, ganyan. Siya kasi, pag hindi niya na alam, ipapasa niya na agad. Di ba sa exams, may mga time yon 1 hour. Pag hindi niya na alam, ipapasa niya na. Pero ako, talagang hanggat kaya ko, kailangan never give up. Yun din po yung sinasabi ng iba kong mga kaklase. Yun lang po. Di ba? Katulad ng sabi ni Pastor Al, hindi naman kailangan na matalino ka. Hindi kailangan na mabilis ka, maganda ka. Ang kailangan, matapos mo yung race. Kailangan matapos mo to. So, dapat meron tayong tiyaga. Ito, yung mga nakagraduate na ng college, congratulations sa inyo. And yung magka-college pa lang, meron pa tayo, may 5 years, 4 years pa tayo. And we must never give up. Kailangan nating galingan. Huwag tayong susuko, hindan natin yung sarili natin. And number 5, last na po is, we must always seek the presence of God. So, ito rin po yung isa sa mga naging shield ko and at the same time is armor ko. And
yung devotionals po yun. So, marami sa atin nahihirapan mag-devotions kasi nga umaga. Sabi pa nga, di ba, bawal kumain hanggat di nagdi-devotion. So ako, ang ginawa ko po noon, pwede naman pala, is gabi pa lang, gagawin ko na yung devotions ko bago ako matulog. Talagang nagsiset ako ng time, 1 hour, more than 1 hour pa minsan, nagdi-devotions na ako. So, di ba, kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. Yung devotions, mahalaga yan. Pag di tayo nagdi-devotions, lalagpak yung buhay natin. Di ba tayo nga, hindi nga tayo nakakakain sa loob ng, hindi tayo pwedeng mabuhay nang hindi kumakain sa loob ng isang araw. So tayo, spiritually, pag di tayo nagdi-devotions, nangihina tayo. So tayo mga kabataan, masasabi natin boring ang devotions, siguro sa una. Pero ako, walang nag-check ng devotions ko. Na-enjoy ko talaga siya kasi feeling ko pag di ako nagdi-devotions, nangihina ako. So, siguro, ito yung isa sa mga malaking impact kung bakit ko nakuha yung meron ako ngayon. Kailangan devotionals. And di ba, sabi nga, the true success is at the feet of Jesus. Kailangan marunong tayong mag-seek sa Kanya. Di ba, paano nga natin magagawa yung mga bagay kung siya hindi natin inuuna? Paano natin magagawa yung mga bagay kung hindi natin siya kasama? Tsaka, sabi ni nanay ko, and sabi ng ibang teachers, pag tayo daw nagme-memorize tayo ng mga verses, mas nag-sharpen daw yung mind natin. So, yun, siguro ugaliin natin 1 verse a day. Kahit yung pinakamaiksi lang, kasi nakakatulong daw yun. Di ba kailangan natin yun bilang kabataan? And yun, dapat desperate tayo kay Jesus. Dahil siya ang dahilan ng bawat katagumpayan natin. And sana talaga, sa mga magka-college, kasi lagi sa akin ito sinasabi ng teacher ko na ang hirap daw talaga pag college kasi talaga ang dami daw nagmamariwana, daming mga iba-ibang ugali. Sana tayo maging light, maging ilaw dun sa school na yon. Tayo yung magbago. Yung mga tao na umiinom, mababago natin yan. Dapat hindi tayo yung nahahawa, dapat tayo nakakahawa. So, lahat ng nakuha kong award, wala yon kung hindi naman ma-apply, di ba? So tayo, hindi naman sa awards yun eh. Kailangan lang mabuti. Alam mo na meron kang Jesus sa puso mo. Hindi importante kahit anong awards. Ang mahalaga, andyan si Jesus. And yun lang po. Salamat.